Hello po, Scorpio. Isa to sa may mga most viewed. So, eto, Scorpio. Hingi tayo ng reading for today. Okay po, for Scorpio. Accept and received. Okay, for Scorpio to. So, of course, hindi po lahat resonate. Sa makaka-resonate, palike na lang po. Ito, changes. Accept and receive changes. O, may mga changes po sa buhay ni Scorpio. So, ano po ba ang mga dapat niya i-accept? At ano po ba yung mga changes na dapat niyang i-accept ni Scorpio? Four of Wands. Oh, either Four of Wands, either iba sa inyo kakakasal lang. Ace of Wands. Okay, sige, ayan. O, King of Wands. So ikaw medyo organized ka, laging yung buhay, sa buhay palagi kang nakaplano, nag-iisip ka kasi ikaw yung King of Wands sa buhay, no? And yet maaari ito, may pinasok kang relationship, pwedeng kakakasal lang. Ace of Wands, may mga pagbabago na nangyayari. So, yan. May mga bago na nangyayari or dumarating na pwede ngayon nyo lang na-encounter na magkasama kayo. So, kailangan daw yung pagiging organize mo, yun ang gamitin. So, dito may mga nahulog, wait lang po. So, dito may Aries, Leo, Sag. So, eto, Nine of Pentacles. Okay. Yan yung nahulog. Yan po yung nahulog. And then, ito, ayan naman. Siya talaga. Kanina pa yan. Knight of Pentacles. Sa Nine of Pentacles, Eight of Wands. Ayan, meron kang matagal ng wino-work on sa buhay. Nine of Pentacles, pwedeng wealth, pwedeng siguro dati single ka, and yet eto matagal mo nang pinapangarap. Ang tagal dumating, pero eto bigla na lang dumating. So, para kang tingin ko papasok lang sa isang relationship na serious relationship, pero parang na-overwhelm ka sa nangyayari. Yan. So, ano po ang mga, so, yun yung mga changes. Okay. Ayan. Ito. Page. Okay. Page of Swords. Oh. Nine of Swords. Okay. Full. Ayan. Okay. Page of Swords. Page of Swords. Pwedeng matagal nyo nang inintay. Yung iba sa inyo, mga nag-iintay ng magkaanak. And yung iba sa inyo nag-iintay ng magkaanak, or meron kayong gustong mangyaring dalawa. Nine of Swords, medyo nadidepress na yung iba sa inyo. Gusto nyo na talagang magkaanak.
ready na kasi kayo nung pumasok kayo sa relationship nyo. Pero, parang isa sa inyo, parang gustong gumawa na ng hakbang, kung ano man yun. Either ikaw to or yung partner mo, ang isa sa inyo, feeling mo, natatakot ka na baka maghanap na sa iba ng halimbawa, yung hindi mo maibigay, like yung anak or kung ano pa ang iba na kulang kayo. Magmula nung pumasok kayo sa relationship nyo, maaaring yung iba dahil hindi magkaanak, siguro gustong mag-ampon, and yung isa parang ayaw. So yun ang nakikita ko. Eto, wala namang may gusto na hindi natin makuha lahat ng mga gusto natin sa buhay. Pero kasi may mga bagay talaga na hindi agad nabibigay sa atin. Hindi lahat laging, halimbawa, katulad nyo, maganda yun naman yung relationship nyo, hindi rin lahat na ay may magandang relationship. Sana maisip nyo yan. So, if ever na nakikita ko dito, parang nagiging cause na yun kung ano man yung kakulangan. Kasi financially, pwede rin financial, pero yung financial nyo, okay naman eh. Yan, yung iba sa inyo, financially, tinutuon na lang yung attention sa work. Yung isa sa inyo, gustong-gusto talagang magkaanak. So, yun talaga ang gusto niyang mapag-usapan nyo. Pero, parang laging walang time, ganyan. Sobrang busy. Yung isa medyo nade-depress na sa kaiisip. Gusto niya mag-usap kayo. Gusto niyang mabago yung takbo ng flow, yung takbo ng flow sa bahay nyo. Parang nababagot na sa bahay, parang ganon, gusto na talaga, or nasa age na dapat may anak na siya or may anak na kayo. So gusto niya na talaga, ayan, gusto na niyang ready na siyang mag-start ng yes, pumasok sa medyo magulo yung may anak. So syempre yung isa naman sa inyo gusto sobrang organized. Ayan, so siguro yung iba ayaw din magkaanak, yung iba gusto magkaanak. So yun siguro ang mahirap. So syempre nga, pumasok kayo sa marriage, siguro dati nag-agree kayo na hindi mo na kayo mag-aanak, pero ngayon gusto mo na magkaanak or gusto niya na magkaanak. Paalala lang, no, feeling ko dito sa connection na to, accept and receive changes daw. So ganun talaga sa relasyon, minsan kailangan ng mag-compromise. May mga changes kasi na yung mga situation nyo ng mga singles pa kayo iba kesa nung nag-asawa na kayo. And yeah, kailangan mag-usap kayo para magkaroon kayo ng ma-compromise, para hindi ma-compromise yung message nyo, yung marriage nyo. Kailangan yung mag-usap. So ayan, final message. Ayan, final message, King of Swords. Ayan, para sa reading na to. Ayan, Magician. Lumalabas na sila. Ayan talaga, Page of Cups talaga. Yung King of Swords, kailangan nyo daw na gandahan yung pananalita nyo. Yan, katulad ng mga magician. Sabi nga, yung mga words natin, nakaka-apekto talaga, minsan may magic yan. Yan yung words na yan. Minsan ayaw mo pero nagagawa mo. So, pwede nyo itry sa relationship nyo. Talagang nakalagay dito na yung relationship nyo o yung reading na to kailangan na ng
kailangan ng yung iba sa inyo maaaring kakakasal lang or medyo bata pa kayo, kaya medyo immature pa yung isa sa inyo, yung partners nyo. So kailangan siguro talaga ng medyo maayos sa panalita, kind words ba. Merong na-overwhelm, pwede rin yun. Yun yung nagiging problema nyo, yung siguro yung salitaan nyo, simpleng bagay lang pero minsan nakakasakit ba, nakaka-hurt. So yun siguro ang dapat nyo i-work on. Katulad yan, accept and receive changes. So ibang-iba kasi nung mga singles pa lang kayo, yung iba sa inyo maybe hindi sanay na matanong, pero since may asawa na kayo or may boyfriend, girlfriend, or kakakasal nyo lang, so or siguro you're living in with your partners, yung mga nagli-live in. So prone tayo sa ganyan. Kailangan medyo sensitive tayo kasi baka nakakasakit na yung simpleng sinabi natin na ayaw mong matanong kung saan ka, or tanong ng tanong kung kumain ka na. Yung mga ganong simple, feeling ko yung iba sa inyo ganon ang problema, hindi lang sa anak. So more on relationship. So hayun, Scorpio, accept and receive change daw. And hanggang sa susunod na reading, Scorpio, and have a good day. God bless po sa inyo.